Ngayong araw na ito, i-share ko po sa inyo kung paano natin i-keep yung faith natin kay God sa kabila ng mga hinaharap natin ng mga pagsubok sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay individually. Dahil po sa temptation kay Adam at saka kay Eve noong unang panahon, kung bakit nag-lower po yung mind consciousness ng human into a 3D mind consciousness, at tinuruan po tayo ng ating mga kanunuan noong unang panahon ng limited beliefs. Individually, nakadepende po yan sa religious belief natin as individual human. Dahil po dyan kung bakit each individual human nagkaroon po kayo ng fear individually. Dahilan kung bakit naging mataas po yung level ng darkness sa 3D mind consciousness dahil po dyan sa itinuro sa atin ng ating mga kanunuan noong unang panahon na minana natin in this present time. Kung bakit yung knowledge and understanding ng human ay nasa surface lamang at ang basihan ng faith natin kay God ay nasa surface lamang. Ito ay inihahambing sa stone in the mountain. Kung magpakatotoo tayo bilang tao, kung ihahambing natin yung faith natin sa stone sa mountain, kapag nagkaroon po ng natural disaster like landslide, yung stone po is natitibag. Kung bakit, kung ma-realize natin individually as human, sa kunting pagsubok na dumarating sa buhay natin, we always question God kung bakit ito ay nangyari sa buhay natin. Dahil po sa surface lamang ang faith ng tao kung bakit ang nakikita niya ay negative side lamang. Ngunit if you deeper your faith in God, deep to our soul, deep pa yan sa mundo natin, you will realize individually the positive side ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Dahil bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, there is a reason and purpose. Kung makita natin yung positive side ng mga problema sa buhay natin, it will help us to grow. At kung baga, tinutulungan tayo ni God na ma-save, it will give us at time na ma-realize natin yung mga mali natin at may tama yun. Kung bakit it happened for reason and purpose para sana magkaroon tayo ng wake-up call individually to realize our own individual mistake at nang maitama natin yun. Kung bakit issue us, iba-iba yung problema na dumarating sa buhay natin. It's all because a wake-up call to us individually para matuto tayo because God loves us and God wants to save us. So, to deep our faith in God, i-share ko po sa inyo kung gaano ko pinag-deep yung faith ko kay God. Dahil we are all here in the human world, we have a different religious belief, different knowledge, every religious belief. Sa ibang religious belief, they are aware of 7 chakras sa katawan natin, which is ito ay nagsisimbolize lamang ng inner organ natin bilang tao. At meron po tayong lower chakra, yan po ay kulay red. Diyan po tayo nagro-rotate ng mga prayers natin and manifestation. Which is dapat yung faith in God natin is deep to our soul, deep to our human world. Ganun po yun kalalim. Na dapat ang baon niya sobrang lalim na hindi matitibag kahit anong pagsubok ang darating sa buhay mo. Dahil when we learn to understand na every obstacle sa buhay natin, bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, there is a reason and purpose. You need to see the positive side and not the negative side of every problem. Kailangan mo laging makita yung positive side kapag yung faith mo ay malalim. Dahil hindi mo kailangan i-question, but you need to be grateful na dumating to para gisingin ka sa katotohanan na kailangan mong makita ang katotohanan sa kabila ng mga problema na kinakaharap mo. Dahil ito ay wake-up call to us individually na itama natin yung mga mali natin individually sa buhay natin. Kung bakit ito ay dumarating sa atin individually yung mga pagsubok. Kung ma-realize natin individually na bawat pagsubok
sa buhay natin, there is a reason and purpose. Kung makita mo yung positive side niya, it will help us to grow individually. Ito po ay may benefit sa atin individually. Kaya kung malalim yung faith mo kay God, deeper to your soul, we don't need to question God why it happened, but you need to see the bright side. You understand it, kung bakit ito ay nangyari. So, ganun po mag-deeper ng faith natin kay God, na anong pagsubok man ang darating sa buhay natin, ay hindi po tayo matitibag at hindi po natin i-question si God why it happened to us. But instead, you need to be grateful kung bakit ito nangyari, because this is the reason why binigyan niya sa atin, dahil it will help us to grow and come out sa mga toxic na behavior natin sa 3D mind consciousness. In short, every problem and obstacle na nangyayari sa buhay natin individually is a wake-up call to us. Ito ay para gisingin tayo sa katotohanan, dahil oras na po para magpakatotoo tayo sa sarili natin. Hindi na po tayo bata para play a trick to our mind na biro-biruan, but it's time na magpakatotoo tayo individually as individual human, dahil walang magsisave sa inyo na iba, hindi kayo lang mismo, kayo individually ang may karapatan at may tungkulin na iligtas ang sarili nyong soul at sarili nyong katawan, kung bakit magtrabaho na tayo individually. Kumbaga, it's time for us individually to work for our own salvation. Huwag na po kayong maghintay na merong darating na ililigtas kayo, but we are individual na magtatrabaho sa ating kaligtasan to save our soul in physical body, para ma-achieve po natin individually yung the enlightenment of physical human body and human soul. So, dapat ganun ang faith natin kay God, na we need to deeper our faith in God, deeper to our soul, deeper pa sa mundo natin, na kahit anong pagsubok ang darating, hindi po siya matitibag.